Okay, so maayong gabi gid sa tanan, kag sa liwat no, it's Friday night, kag panahon sa aton Bible study, rightly dividing the word of truth, dispensational Bible study sa aton mga Bibles, KJV or King James Version or King James Bible ang aton ginagamit ano. Sa nasiling na perme, it is the preserved word of God para sa aton subong sa sining dispensation of grace. Agad maintindihan naton ang mga instruction na ginatag sa Diyos sa aton pinagi sa iyang alagad kay Apostol Paul, ang aton apostol sa mga Gentiles kag sa mga Hudiyo sa sining dispensation of the grace of God. So sa liwat, welcome to Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, kada naton simbahan nara dira subong sa 7th Street no, sa Bantang Haro. Dira kita nagatipon every Sunday. Ang aton oras ng Bible study is first session is 9. Then ang aton second session sa aton Bible study is 10:30 to 12 o'clock. Then pagkahapon may ara man kita nga Bible study pagka 3 o'clock no, sa hapon every Sunday. Kag actually may ara man kita nga Bible study every Thursday, but it was temporarily postponed tungod sa aton nga construction sa aton nga balay teleponan no. Apang sa kung mag-resume na kita sa aton every Thursday nga Bible study, aton ni na iga-announce no, para nga ang gusto magtuon sa mga pulong sang Ginoo rightly divided maka-join sa aton sa silang Bible study. Okay? So welcome gid sa mga kauturan that are online, kag salamat gid sa inyo paghatag sang time no, sa pag-join sa sining Bible study. Kag kabalo ako nga ang tuod nga believer of the gospel of the grace of God, naga-enjoy no sa pagtuon sang iyang Biblia rightly divided ano. Gina rightly divide naton ang pulong sang Ginoo. Magsiling kani kita nga rightly dividing the word of truth, meaning the whole Bible is God's truth no, kamatuoran ina sang Dios. Apang may kamatuoran nga para sa Israel sa prophecy program, kag may kamatuoran man para sa body ni Christ sa sining dispensation of grace or sa sining mystery program nga para sa aton sa sining panahon no. Amo na nga kung ma-rightly divide naton ang pulong sang Ginoo, magasanag kag makita naton ang mga verses nga maintindihan na naton ang ginahambal sa Bible tungod ang mga instruction nga para sa aton kag ang para sa Israel, ma-rightly divide naton no, para sa Israel sa time past kag para man sa Israel sa future, kag ang para sa aton subong sa sining dispensation of grace no. That is why makita naton mga kuturan na kung basahon naton ang mga epistles ni Apostol Paul, it contradicts no, naga-contradict na sa mga instruction ni Jesus Christ sa four gospels no, four gospels of the kingdom sa Matthew, Luke, Mark and John no. Kung basahon naman naton ang Book of Acts, makita naton grabing confusion no. May mga instruction dira nga pwede pa magbaptize sa tubig sa early parts, at pag-abot mo sa iban nga parte, makita nimo nga wala naman sang ga-require sang baptism sa tubig, because the Book of Acts actually is the book of transition no. Magsiling kita nga transition from law to grace, transition from prophecy to mystery, transition from Israel to the body of Christ no. That is why kung hindi nimo na ma-rightly divide, ang nang matabo sa imo, the possibility is that imo i-apply, imo ang kunon ang tanan nga ginahambal sa Bible nga para sa imo, nga maka-lead sa imo sa confusion no, because of so many contradictions nga imo mabasa. Okay,
So, hindi na ang topic na to. Kabalo ko nga na-discuss na nato nina for so many sessions nga nag-agi na about sa mga contradictions. So, ang aton pagatunan subong nga gabi is actually is about the question, no? What does it mean to believe in vain? Ay, longgo na to, no? Ano balabot silingon silang nga imo pagtuo walay pulos. Ha? Kay kabalo ka mga kuturan, sa sining nga panahon, ang mga tao ay lang nagakabana, way nagapalibog, way nagapamangkot sa ilang mga pastors, sa ilang mga leaders. No? Kabalo ko sa mga rason kung nga mga members sa mga denominational churches wala nagapamangkot na sa ilang mga pastor, sa ilang mga church leaders, because first of all, hindi makakuha sa insakto nga sabat from the Bible. Ikadua, why nagatuon sa ilang mga Bible, that is why wala man sila sa mga pamangkot. Okay? Ikatatlo, ginsalig na lang nila ang ila kaugalingon labaw na when it comes to salvation of their soul sa ilang church leaders. And that is a big problem subong mga katuran nga man. Because there are so many church leaders nga wala man nagatuon sang pulong sang Ginoo, rightly divided. So, ang ginatudlo nila mixed gospel, but mga turan, pag nagtudlo na gani ikaw sang damo nga gospel, mixed gospel or simpon nga mga mayong balita, then ang sina mga turan, why sang kaluwasan nga naangkon ang mga members sang mga denomination. Nga man, because mga turan, ginhimo kaging klaro ni Apostol Paul, ang aton apostol sa sining dispensation of grace, nga ang gospel gid lang makaluwas subong sa sining nga panahon, isa gid lang ka gospel. Kagamoy nang ginwali niya nga gospel nga ginreveal sa iya sang wala na sang liwan kundi ang aton Ginoo nga si Kristo Jesus. Amo ginaya nag-reveal sa iya kag inang gospel nga ina, amo nang gospel ni Kristo Jesus nga ginahambal dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 nga kung sino man nga tawo ang magtuo nga si Kristo Jesus napatay bayad sa iya sala, ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw, ina nga nagtuo sa sina nga mayong balita, makaangkon sang kapatawaran sa iyang mga sala, makaangkon sang kaluwasan, kag ina siya dayon igabutang sang balaan nga espiritu sa lawas ni Kristo. Amo nang gitawag nga new creature, the body of Christ, of this dispensation of grace. Kag amoy ng body ni Christ ang paga-rapturon, pagadalon dito sa langit, kag amoy na maga-inherit sang langit for all eternity. Okay? So, apang madamo subong sa mga tao nga wala na nagapakabana kung insakto bala ang ila pagtuo. Kung ang ila bala pagtuo, hindi walay pulos. Kay nga man mga turan. Tungod, klaro nga ginhambal sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2 nga pwede ikaw magtuo, no? Nga pwede ang imo pagtuo walay pulos or in vain. Okay? And I read mga turan sang sina nga verse. Sili nga dire, sili ni Apostol Paul, no? Siya, moreover, brethren, 1 Corinthians 15 verse 1 to 4 pagbasa naton. I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Okay? So,
The gospel nga gintuuhan kag na baton sining mga taga Corinto is ang gospel nga gin-preach sa ilan ni Apostol Paul. Ha? Listen to this, mga turan, ha? The gospel nga sa diin na luwas ang mga taga Corinto, kag sa diin maluwas man kita sa sining panahon, mga turan, tungod ari pa kita gihapon sa dispensation sang grasya, amo man ang gospel nga ginwali sa mga taga Corinto. Amo na nga gospel makaluwas sa aton subong. Pag sila niya, ha? Kag ina, ginwali lang ni Apostol Paul. Okay? By which also ye are saved. Nasa diin kamo naluwas. If you keep in memory what I preach unto you. Meaning, mga turan, the gospel should be understood by everyone. Kinahanglan maintindihan mo gid, mahangpan mo gid, mga turan, ang gospel of the grace of God. Siling pag ni Apostol Paul, unless ye have believed in vain. So, a believer, na nag-claim subong mga turan, labaw na sa mga denomination, nag-claim kuno nga luwas na sila, but siling nga verse, pwede nga nagtuo ikaw ang imo pagtuo, walay pulos. Pag siling na gani nga walay pulos, meaning ina nga pagtuo, hindi makaluwas sa imo. Kaya ang imo gintuhuan, posible nga hindi amo nga gospel. Okay? So, actually, mga turan, kung nagatuon ka sa imo Biblia, kag nabasa ka sa imo Biblia, hindi mo gid ni maagyan, kag hindi ka mamangkot sa imo kaugalingon. How do I know, if my belief in Christ is not in vain? Mga kuturan, pamangkot ko na. Because it is very clear. Unless ye have believed in vain. So meaning, pwede ka gali makatuo or ang imo pagtuo is in vain. Is vain. Walay pulos. So, listen to this, mga turan. Kamu nga ara online, I will ask you a question. Ang imo bala nga pagtuo, hindi ayan walay pulos ina? Hakon si Buanuhon, kana bang imong pagtuo, dili kaha, basin walay pulos kana? Ha? Because naagid na sa verse, nga pwede di ay, o pwede gali, nga ang imo pagtuo is walay pulos. So, the question is, how do I know if my belief in Christ is not in vain? Paano kita makabalo? Okay, so maunay atong, amo na ang atong pagatunan sa sining gabi, sa sining aton pagtuon, mga kuturan, sang pulong sang Ginoo, rightly divided. So, first of all, aton dapat mabalaan, what is the context of 1 Corinthians chapter 15? So the context of 1 Corinthians chapter 15 is about resurrection. Okay, listen to this, is about resurrection. So Paul, in this chapter, actually, was addressing people who do not believe the resurrection. So si Paul sa sininga chapter, ang iyang gina-address sa sininga chapter, katong mga tao nga nagduha-duha og naabagyod og resurrection. At itong mga tao nga duha-duha, kung may ara bala resurrection or pagkabanhaw, or pati pagid ang mga tao nga nagapati nga wala gid ya pagkabanhaw. Okay? No? Sa tuod lang, mga uturan, may mga tao yang nga wala gapati nga may pagbanhaw sang mga minatay. There are so many people
that do not believe that there is a resurrection from the dead. Kag amo ni sila nga mga tawo ang gina-address ni Paul sa sini nga chapter. Listen to this, mga turan, ha? Basahon ko sa imo. Verse 12. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? So, mga turan, so, ang gina-address ni Paul at itong iban, sang iya audience, sang iya reader, no? During the time, nga nagasiling nga wala sang resurrection. Or those who doubted the resurrection of Jesus Christ. Kuha natin mga katuran. So, munang context sa sini. That is why makita natin mga katuran na si Paul sa sini nga time, gina-address siya itong mga tao nga wala nagatuo nga may pagbanhaw halin sa mga minatay. Okay? So, nga man, may ara ba lang mga tao nga wala nagatuo nga may pagbanhaw? Yes. Bisan sa subong nga panahon, damo mga tao kag hindi makapati nga ang mga patay mabanhaw sa palabuton. No? Kag kadto sa iya eternal destiny. Okay? Lantawa ba lamang uturan? Kung imo gilang tanaon ang mga katawhan kung paano sila magkabuhi subong, it seems nga wala gid sila gapati nga may pagbanhaw halin sa minatay. Nga man, lantawa ba lang pagkabuhi sa tao subong? Ang ginatagaan lang gid atensyon ang ilang mga material nga mga butang nga makuha sa sining kalibutan. Good job. Stable, mangin stable financially. Makapatindog balay, makapatindog kung ano dira. Makabakal sa mga pagkabutang sining kalibutan. Amo kila na ang ginatanaw sa mga tao. I'm not saying it is bad. Kung may ikasarang ka man ang niya magbakal, bakla. Apang but ko silingon, kung amo na lang ng tagaan mo attention without paying attention sa imo soul, kung diin magakadto ang imo soul after sang resurrection, then mga katuran, kapati ko, kalabanan sa mga tao subong, wala nagapati nga may resurrection or pagkabanhaw sa mga halin sa minatay. Okay? So, naganda ka mo sa example sa mga tao nga nasulat sa Biblia nga wala nagapati sa resurrection. No? In Acts chapter 23 verse 8, Acts 23 verse 8, ang mga grupo sa mga Sadducees, no? A Jewish sect during the time of Christ, may mga grupo sa mga tao nga wala man nagatuo sa resurrection. Okay? Acts 23 verse 8. Sige nga diri. For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel nor spirit, but the Pharisees confess both. So this verse explicitly nagahambal sa aton nga may mga tao gidya nga wala nagapati sa resurrection halin sa pagkapatay. Why kita kabalo kung sila bala ang gina-address ni Paul sa sini nga chapter 15 verse 2, or sino ini mga grupo sa mga tao? Most probably kung hindi sila butsilingon, may mga tao gid sa grupo sa mga taga-Corinthians during the time na way nagapati sa resurrection. That is why kin-address ini ni Paul. Okay, mga turan. And let us
read the verse, mga uturan. No? 1 Corinthians chapter 1, verse 15. Liwato natin sa pagbasa. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. Verse 3. What Paul preached to the Corinthians, listen to this, mga turan. For I delivered unto you first of all that which all I also received. Meaning, mga turan, ang gospel na ginhambal ni Paul sa mga Corinthians, nabaton man niya, gindeliver man sa iya. Sino nag-deliver sa iya? Jesus Christ. How that Christ, this is now the gospel, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So mga turan, damo sa mga tao or daghan sa mga katawhan nga dili mo tuo. Yes, daghan ito nga si Kristo napatay, gilubong. Pero daghan ito or damo, wala gapati, nga si Kristo nabanhaw. That is why, mga uturan, ang ginhimo ni Paul sa sini, mga uturan, sa iya argumento nga si Jesus Christ nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw. Ano ginhimo ni Paul? In verse 5, siling niya, si Paul, mga uturan, nag-present sa masiling naton ebidensya. Ginhambal niya ang mga ebidensya nga si Kristo nabanhaw gid tuod sa ikatatlo ka adlaw. Ano nga mga ebidensya ang ginhambal ni Paul? Siling niya, verse 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12. So sila ni Paul, kamo nga nagapati nga wala sang resurrection, pamatud-an ko sa inyo nga si Kristo nabanhaw. Nga pamatud-an ko sa inyo nga matuod gid nga may resurrection nga aman. Kay siling niya, si Kristo nakita ni Cephas. Sino si Cephas? Ni Peter. Kag saang iya unsi ka mga kaupdanan nga nabanhaw siya halin sa minatay. So, amo nang argumento ni Paul. Amo nang iya ginasuporta nga mga kamatuuran or fact that there is indeed a resurrection from the dead. Kay nga aman, kay nakita gid ni Pedro, kag sang iya unsi ka mga kaupdanan, 12 sila tanan, nga si Kristo nabanhaw halin sa binatay. And in verse 6 niya, after that, he was seen of above 500 brethren at once. So, another ebidensya nga ginambal ni Paul, nga tuod gid na iya ang pagkabanhaw, tuod gid na resurrection kay nga aman. Hindi lamang si Jesus Christ nakita nga nabanhaw ni Peter kag sang 12, kundi nakita pagid siya sang mga 5,000, siniya 500, 5 kagatos ka mga tumuloo nga mga kamauturan sa pagtuo, mga little flock members, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So sila ni Paul, ilang 500 na nakakita gid kay Kristo nga siya nabanhaw. Sa tuod lang, ang iban buhi pa sa subong. Meaning, inang mga katawan nga nakakita kay Kristo nga nabanhaw siya, sila ni Paul buhi pa sa tong time nga ginsulat ini ni Paul nga letter to the Corinthians. Okay? No? Kag siling niya, ang iban, yes, napatay na. Then verse 7, mga uturan,
siling pagin ni Paul, ari pagin ang pamatuod nga si Kristo na banhaw, kag tuod ginaya nga may pagkabanhaw halin sa minatay nga man. After that, he was seen of James, and then all of the apostles. Nakita man siya ni James. Sino ni si James, mga turan? James is the half-brother of Jesus Christ. Okay? So nakita man siya, nga nabanaw. And in verse 8, mga turan, sila ni Paul, ari pagid ang witness nga nakakita nga si Kristo na banhaw. Sila ni Paul sa verse 8. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time. Mga turan tabla. Sila niya hindi lang 500 na nakakita sa iya, nga nabanhaw siya. Hindi lang si Pedro, si Sipas, kagang 11 ka mga upod niya, nakita man siya ni James. Kag siling pagid niya, nakita ko man siya. Si Pedro mismo, o si Paul, nagpamatuod niya si Kristo na banhaw man. And therefore, siling ni Paul, tuod gid na iya nga may resurrection from the dead. Okay? So, kay siling nga, for I am, verse 9, for I am the least of the apostles that am not meant to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Sila ni Paul, niya ako, hindi gid ko tani worthy mangin apostol. But sila niya, nga man, kaya akong gin-persecute ang simbahan sa Diyos. Ang mga little flock believer, ang mga kingdom believer, siya ang nag-persecute sa grupo nila ni Peter. Mga turan, si Paul ang nag-persecute. Apang sila niya, but because of the grace of God which was with me. Apang sila niya, tungod sa grasya sang Diyos, man mga turan, si Paul, wala siya naluwas because of the covenant given to the people of Israel. Wala siya na save sa kingdom gospel nga ginuwali ni Jesus Christ, kag ginuwali ni Peter kag sa iyang makopan. Si Paul yan naluwas lamang pinaagi sa grasya sang time nga nagginluwas sa ni Kristo dito pakadto siya sa Damascus to persecute the little flock believer, mga turan. Okay? So, sila ni Paul batuon gid na. No? And in verse 13, sila ni Paul, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching is vain, and your faith is vain. So mga katuran, listen to this. Meaning mga katuran, what does it mean to believe in vain? The answer actually mga katuran is in verse 14. Busilingon, if Christ did not resurrect from the dead, siling ni Paul, then your faith is vain. Your belief in the gospel is vain. That is the very answer, mauturan. What does it mean to believe in vain? Meaning, mauturan, if you believe the good news without resurrection, then you believe in vain. Your faith is vain. Meaning, if you believe sa mayong balita nga wala sang component sang resurrection, or nagabilib ikaw sa mayong balita nga wala nagasugid nga si Kristo na banhaw halin sa binatay sa ikatatlo ka adlaw,
din sila niya ang imo nga gospel nga ginatuuhan vain, hindi makaluwas. Okay? No? Amo na mga turan ang butsilingon sa what does it mean to believe in vain? Meaning, if Jesus Christ did not resurrect from the dead, tanan nga belief, tanan nga nagtuo sa iya, mga turan, nagsalig sa ginhimo ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, mga turan, kung hasta lang siya sa napatay, ginlubong, wala siya mabanhaw, kag kung hindi matuod inang iya pagkabanhaw, din ang imo kag ang akon pagtuo, way pulos, hindi makaluwas. Walay gospel nga makaluwas sa sining panahon sa dispensation of grace. Kung si Kristo wala man lang ma-resurrect, wala man lang nabanhaw halin sa minatay. Intindihan natin mga katuran? No? Listen to this mga katuran. Meaning, kung si Kristo wala man lang nabanhaw, there's no need for us to preach the gospel. Why? Because it is vain to preach the gospel without resurrection, mga katuran. That is why, listen to this. If somebody preach to you another gospel that Paul preached, mga katuran, hindi gina insakto nga gospel nga makaluwas, hindi gina makaluwas nga gospel. That is why, mga katuran, natawa bala, bisan ang gospel nga ginwali ni Kristo, sang siya ara pa sa sining duta, naga-ministry for 3 years, mga katuran, naga-ministry sa mga Hudiyo, hindi to ya makaluwas sa sining panahon sa dispensation of grace. Because, ano bala ang gospel nga ginwali ni Kristo? It is about the coming of the millennial kingdom. The kingdom that was promised to the Jewish people, to Abraham, to the seed of Abraham, to the seed of Isaac, Jacob, Moses, and David, mga turan. So, ang ginwali ni Kristo nga gospel sa tuya, sila niya, tuo ka mo nga sa akon, nga ako ang inyong Misaya, nga gin-promise, kay kung magtuo ka mo, kag i-confess ninyo that I am He, the promised Messiah, King of the Jewish people, then you will be saved. You will inherit the earthly kingdom that was promised to Abraham and Isaac. So, amoy na iya nga gospel ang ginwali ni Kristo, amoy ng gospel nga ginwali ni John the Baptist, amoy ng gospel nga ginwali sang mga 12 ka apostoles nga ginsugo magkadto lamang sa mga Hudiyo kag hindi sa mga Hintil. Wala sang cross, wala sang resurrection, mga turan. That is why kung nagtuo ikaw sa gospel, sa mayong balita, nga si Kristo nagabot na, Misaya sa Israel, then hindi ka gid maluwas. Your faith is vain naman because wala sang resurrection nga component ina nga gospel, mga turan. Kung magtuo ka sa John 3:16, hindi ka gid maluwas. Your faith is vain naman. Why sang resurrection sa John 3:16? So, therefore, sa siningang dispensation of grace, believing John 3:16, believing or receiving Jesus Christ in your heart, accepting Jesus Christ in your heart, repenting of your sins, mga turan, initanan mga gospel na masiling naton kung magtuo ikaw, nagtuo ikaw, walay pulos, nga man, kay ina ang gospel tanan, wala sang resurrection, mga turan. Okay?
So, mamangkot kita subong. Ano ayhan nga ang bisan pa sa sini nga panahon naton subong, damo gihapon sa mga tawo nga wala nagatuo sang resurrection. No? Ang iba nagapasiling, nagapati, batang ila makita nimo sa ila the way sila magkabuhi. Nga way gid nagapakabana hatag sa importansya sa panahon sang resurrection. Kundi sila makakadto sa silang panahon sa resurrection, sa eternal eternity with God or eternity in hell. Why na nila ginapaligban mga utoran? Nga man. No? Why do you think people doubt or worse, do not believe that there is resurrection from the dead? Nga mga utoran. Ako yung agapati ko mga utoran. Ha? Nga tungod ina sang kamatuoran man, nga wala pa man sa mga tao, makita naton, nga nag-last forever. No? Tao yan, mapatay gid, amo sina. Okay? Listen to this mga utoran. In verse 13, no? Sa 1 Corinthians, siniya diri. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Linya, no? And if Christ be not risen, is our preaching in vain, and your faith is also vain. And verse 15, ye and we are found false witnesses of God. Okay? Listen to this, mga turan. Kung sa tuod lang ha, kung ikaw nagawali sang gospel, kaginatudlo mo sa mga katawhan, nga maluwas sila or luwas na sila, tungod nagrepent sila sa ila sala, nag-forward sila, kag naglakat sa aisle, kag nagluhod-luhod dito sa tubangan sang altar, kung singganan mo luwas na siya, tungod ginbato niya si Kristo sa iya kasing-kasing, tanda, ang balon ta ka magturan, you are a false preacher or a false witness, magturan. Nga man, kay wala sang resurrection ang ginatudlo mo, nga gospel nga makaluwas. Okay? Siya dire? Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not, verse 16, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Siya kung ang patay sila niya, hindi malamabanaw. Din si Kristo hindi mabanaw, wala na banaw. And if Christ be not raised, your faith is vain. So, naintindihan na natin kung anong busilong sang vain. Kung si Kristo hindi nabanaw, your faith is vain. Okay? So, ye are yet in your sins. Ara ka mo gyapon sa inyo sala. Wala ka mo mapasaylo sa inyo sala. Verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Kasi niya pati yadtong napatay na. Nga ara kay Kristo, nagtuo kay Kristo, nagtuo sa iya kamatayon, sa iya paglubong kag paggabanaw, pero why gali si Kristo mabanaw? Siling ni Paul, siling niya, ato sila te, maperes man to sila gyapon. Makadto man lang gyapon to sila sa impierno, gali kay ti wala man sila sa kaluwasan. Verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Nga man, kay ti, kung sa sining kabuhi, nagatuo kita kay Kristo, ang aton pag-asa, ara ginbutang naton kay Kristo, ang aton hope. Tapos si Kristo, wala man lang kalimabanaw, sila niya, kita nga mga tumulo ni Kristo, among pinaka-miserable ang kabuhi sa sining kalibutan.
Apang siling niya, but now, verse 20, is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. Apang siling niya, nabanhaw si Kristo. It was witnessed by so many people. Peter and the 12, James, 500 people, naka-witness gid nga nakita siya nga buhi. Kag siling niya, ako mismo siling ni Paul. That is why, tuod gid na katuran. So, the question right now, adto ba lang mga tao nga nituo nga si Kristo Jesus napatay bayad sa iyang sala, nga si Kristo Jesus ginlubong, kag nagtuo nga si Kristo Jesus na banhaw sa ikatatlo ka adlaw, ang ila balato pagtuo is vain? Okay. The answer is no. Nga aman. Kay tuod man gid nga nabanhaw si Kristo. So meaning, yadtong mga tao nga nagtuo nga si Kristo napatay bayad sa iya sala, ginlubong kag nabanhaw, ang iya pagtuo is not in vain. Is not vain. Hindi kay walay pulos, kundi mapuslanon gid nga man kay si Kristo Jesus nabanhaw gid gali, tuod-tuod gid nga nabanhaw. Another question. Can a person believe in vain? The answer is yes. Panaton? Ang pamangkot kung ang tao nga nagtuo sa gospel of the grace of God, ang iya bala pagtuo or makatuo bala siya nga walay pulos? The answer is no. Nga man, tuod gid nga si Kristo na banhaw. So, another question. Can a person believe in vain? Ang tao bala makapati nga ang mga tao bala pwede nga ang iya pagtuo walay pulos? The answer is yes. Paano ang tao makatuo nga ang iya pagtuo gali walay pulos? Kung ang iya ginatuohan mayong balita nga wala sang resurrection. Okay? Nakuha na naton? Siguro maminsar ka subong. Sinuwayhan ang mga tao nga nagtuo nga sila luwas. Pero ang ilang gintuuhan mayong balita nga wala sang resurrection. Sino na sila? Mga toran, nabalawin ko na sa inyo mga Sabadista. Anong ginatuuhan nila? Adlaw. Ang makaluwas nila ang 7th day, ay ka-7 ka adlaw. Amo na ang ilang ginatuuhan nga masimba sila kay maluwas sila. Why na resurrection? So meaning, tanang Sabadista, dili maluwas. Unsa pag yun? Ano pag yun? Pentecostal. Ano man? Ang ilang gipatihan, mo speak of tongue. Ug dili ka kuno kasulti of tongue, bla 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 bla, bla 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 bla, dili ka maluwas kay wala nimo balaan nga espiritu. Ang ilang gituohan nga makaluwas nila walay resurrection, meaning vain kanang ilang pagtuo. Unsa pa jud? Saksi ni Jehovah. Kanang ilang ituan, wala resurrection. Wala resurrection nga gospel. Ano pa gid? I will mention names, makaturan. Because maunay ka maturan diri sa Bible. Amo na siya matuod nga ginambal sa Biblia. That is the truth. Written from the Word of God. Nga katong tao nga nituo sa mayong balita nga walay resurrection nga mayong balita, dili na actually maayo sa sining panahon kay dili na makaluwas nimo. Ang imong pagtuo walay pulos. Your faith is vain. Ano pa gid nga mga denomination? Oneness.
Ano ba gid? Ang Katoliko gani, daw ga, ano pa no? Daw ga practice pa sa resurrection. Pero, still, mixed gospel. Okay? Ano ba gid? Baptist. Nga man. Mixed gospel. Repent. Receive Christ sa imo kasing-kasing. Wala na sa resurrection. John 3:16. Bato na si Kristo sa imo kasing-kasing. Mga kuturan, kan luoy gid sa mga Baptist. Damo gid dyan. Actually, Iloilo is called Baptist province or Baptist country. Amuning Iloilo ang pinakadamo Baptist sa bilog nga Pilipinas. Then, hambalon ta ko mga kuturan, damo nagapungko sa mga bangko sina mga kasimbahanan. Nga ang gipatihan niya, naluwas na siya. Kay ginbaton niya si Kristo sa iya kasing-kasing. Ina nga pagtuo, vain. Naman, walay resurrection, mga kuturan. Ano pagid? Ano pagid nga mga sikta, mga kuturan? Dating daan ni Soriano. Buhay kaluwasan. Kaya nga man, mixed gospel. Mauturan, amo na gani, no? Kung kabalo ka mag-rightly divide sa pulong sa Ginoo, makita mo ang imo gidya gospel nga para sa imo sa sining dispensation of grace. Nga mo nang kinhambal ni Paul sa sining nga chapter 15 verse 1 to 4. Okay? So, mga kuturan, apang mga tingala kita, in spite sa masiling naton explanation ni Paul, nga si Kristo, nabanhaw gid, ari ang mga ebidensya. Okay? Gin-explain ni Paul nga damo nakakita. Kag kung hindi ka magpati sina, then ang imo pagtuo sila vain, way pulos na. Kung hindi ka magtuo si Kristo na banhaw, why na pulos? O ang imo pagtuo. Then, makuturan, Apostol Paul, makuturan, further explain naman. Because people might ask Apostol Paul during the time, nga wala pa siyang may nagakabanhaw, subong. Makuturan, sa tuod lang, may mga tao nga nabanhaw sa unang panahon. Apang, ang mga tao, hasta subong, sa panahon ni Apostol Paul, nabudlayan gihapon sila magbaton, kag magpati, nga ang patay mabanhaw sa pila ka adlaw. O nabudlayan sila magpati, nga may pagkabanhaw sang mihalin sa minatay. Nga man, mga kuturan, tungod, why man sing may nakita nga tawo, nga nabanhaw, kag wala na mapatay liwat. Kaya ang ginaistoryahan diri is eternity, mga kuturan. Nga dapat ang nabanhaw liwat, hindi na mapatay liwat. Okay? Apang wala sang tawo nga nakita, nga nabanhaw, nga nagkabuhi, nga wala mapatay liwat, except only one. And that is our Lord Jesus Christ. Gani amuning ginagamit ni Paul nga pamatuod, nga mabanhaw kita sa pila ka adlaw, kag makaangkon man kita sang kabuhi nga walay katapusan, parihas sang atong Ginoo nga si Kristo Jesus. Then mga kuturan, nga wala, nga adamo gyapon nagadaot, nga adamo gyapon wala nagapati nga may resurrection halin sa minatay, mga kuturan. In spite sang mga natabo nga mga nagbangon sa halin sa minatay sa unang panahon. Parehas, mga kuturan, ni sang bata, sang Shunammite woman sa Old Testament, sa Book of Isaiah, nga napatay. Apang ginhapan siya ni Elisha, kag nabanhaw siya liwat, kag nabuhi. Apang ina nga tawo, sigurado ko napatay liwat. Diba? So, like for example kay Lazaro, nga utod nila ni Mary kag ni Martha,
Di ba? Ginbanhaw man siya ni Jesus Christ. So, it was proof that there is indeed a resurrection from the dead. But mauturan nga ang tao mabudlayan kaya po magpati. Kay si Lazaro napatay man liwat. So meaning, nabanhaw to siya si minatay, pero napatay naman liwat. Diba? So, atong bata, atong binatilyo, the lad that was listening during Paul's preaching, mauturan, no? That gone until midnight. No? Si Paul nagwali, mauturan, dahil sa book of Acts, hasta itong gabi. So may gintuyo nga bata, sulti rito, nahulog kag napatay. Kag iniginbanhaw man ni Paul. Apang mauturan, nga hindi gyapon nato makubinsi kalabanan sa mga tao nga may resurrection or nga daw ka naga-doubt gid sila na may pagkabanhaw. Okay? Parehas mga uturan sang mga nabanhaw. Sang si Kristo nabanhaw halin sa minatay, may mga tao man nga nabanhaw upod ni Kristo. Apang adto sila mga uturan, why man ginambal nga nagkadto sa langit, and definitely, napatay sila liwat. So there is only one person nga napatay, nga why na yung mapatay liwat, kundi nagsaka pa siya sa langit. Amo na iya si Kristo. Apang why na sa iban. So mamangkot ka mo, tuod na siya, may ara gid man tawo, may ara mga napatay nga nabanhaw, sang si Kristo nabanhaw, halin sa kamatayon. Yes, may ara mga turan. Matthew 27. Matthew 27. Verse 52. Ilan niya dire mga turan? Matthew 27 in verse 52. And the graves were opened. Verse 51. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Verse 52. And the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep, kung sino napatay na, arose and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. So mga turan, by the time si Jesus Christ na resurrect mga turan from the dead, may mga napatay sa Old Testament or mga turan nga mga saints or masiling naton mga saved nga mga tao nga nabanhaw man pasang si Kristo nagwa sa lubngan. Nagwa man sila halin sa lulubngan. Naglagaw pa sila sa city of Jerusalem. Apang ini sila mga tao, mga turan, wala ni sila nag-live or nag-last until now. Pareho ni Kristo. Napatay niya sila liwat. Okay? So, amo lang rason nga gani nga daw nag-doubt gyapon mga tao nga may resurrection from the dead. Because nagkalamatay man gyapon sila tanan. Apang mga turan, in the next verses, mga turan, no? Verses 20 to 22, gin-explain ni Paul nga wala pa sang tao nga na-resurrect subong nga nag-last forever. Gin-explain ni Paul, mga turan, sa chapter 15 of 1 Corinthians, verse 22 to 24, siling ni Paul, adtong mga nagaduha-duha, siling niya, adtong nagapamangkot, adtong nagasiling nga wala na sang resurrection, gin-explain ni Paul in verse 22, siling niya diri ha, but every man in his own order. Christ
the first fruits. Kita mo? So, when it comes to resurrection from the dead, no? That will inherit eternal life. Nakuturan? Nga hindi na mapatay liwat. Ano ko, no? Una anay si Kristo. Amo na siya ang order sang resurrection. That is why makita nimo nga itong mga napatay before Christ's resurrection, may mga na-resurrect sa itong time, pero napatay liwat, wala sila mag-last or wala sila makaangkon gyapon sang eternal life because the order of resurrection to receive eternal life is this. Sila ni Paul sa verse 22, verse 23. Sila niya, but every man in his own order. Sino anay kuno ang una? Christ the first fruits. Then sila niya, mga turan, listen to this. This is your resurrection, mga turan. Amo na ning aton resurrection dayon sila niya. Afterward, they that are Christ with letter S, apostrophe letter S, ang iya kuno ni Kristo, at His, saan ang resurrection ta? To receive eternal life at His coming. Okay? So nakuha na naton, nga wala pa sang na-resurrect, nga nag-last forever, or nakaangkon sang eternal life, kundi napatay man to anay sila gyapon tanan, because the order of resurrection to receive eternal life is Christ first. Kung nato naturan, then after that, we that are Christ. When? Mga turan, at His coming. Mga turan, ano nga coming ang ginamin ni Apostol Paul? Listen to this, mga turan. Tandaan ta nga si Apostol Paul is the apostle of the body of Christ. So, ang ginahambal niya diri nga coming ni Kristo is not the second coming, but the rapture, mga turan. Okay? When Jesus Christ will come, will appear in the clouds, then mga turan, then the trump of God will sound and will call us up to heaven, mga turan, to meet the Lord in the air. Amo ina nga coming, amo ina dira ang aton resurrection to receive sa aton eternal body prepared for us in the heavens, mga turan. 1 Corinthians 15. 2 Corinthians 5:1. Ano sila niya dire? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in where? In heavens. That is our resurrection, mga turan. So meaning, mga turan, since Christ rose from the dead, and He is right now in heaven, sitting at the right hand of God, enjoying, mga turan, sa iyang eternal life, we also, who are Christ, with apostrophe S, mga turan, will one day be resurrected. Kung napatay ka na, mga turan, will one day be resurrected, mga turan, and will receive your eternal life and body in heaven, mga turan. That is why, mga turan, listen to this. Please, do not doubt about the doctrine of resurrection. May ara gid resurrection kay ang atong Ginoo nabanhaw. Mga turan. Kung naton, apang ang order of resurrection or ang pasunod sang resurrection, siya anay. Si Kristo gid anay para mangin first fruit siya. Then pagkatapos kina, mga turan, kita nga iya ni Kristo sa iya pagbalik, mga turan, para kuwaon kita kag i-rapture, mga turan,
sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, mga utoran. Okay? So, kabay, mga utoran, naintindihan na natin ang about siling praise unless ye believe in vain. No? Kabay, mga utoran, ini nga topic nga itong ito lang subong will erase the doubt about resurrection. Then, mga utoran, kabay nga mga katawhan man paninguha sa paghibalo kung ang ila bala gospel nga ginatuhan nga nakaluwas sa ila may resurrection. Kay kung wala sang resurrection, ang ila gospel nga gituhan, that is, ang ila belief, ang ila nga pagtuo, walay pulos. Kay nga, walay kaluwasan ina nga pagtuo sa sina nga gospel. Kabay, mga utoran, ini nga topic, ini nga pamangkot na sabat sa matahag kag magalid sa aton mga kakilala, magalid sa aton mga friends, no? Sa pamangkot kag pag-usisa kung ang ila bala gospel nga ginatuhan may resurrection. Kay kung wala, then ina gospel ang ila pagtuo patay, vain. Pati ang nagawali sa ila, ang iya ginawali, way pulos. Nga man, because gospel nga hindi makaluwas, kay wala sang resurrection nga natabo sa sinang gospel. So mga turan, kabayan ang inmatag sa aton, ini nga verse, kag mga turan, kung ikaw nagtuo sa gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again on the third day. Then, mga turan, ang imo pagtuo, never nga mangin waay pulos. So, ilang praise sa verse 2, unless ye believe in vain, cannot be true to you. Hindi na mangin matuod sa imo. Naman, because ang imo gituhan nabanhaw. Kag nagtuo ikaw na si Kristo nabanhaw. Kagi mo inagintuuhan. Apang mga turan ang makaluluoy gid. Adto mga nagatuo nga luwas na. Pero ang ila gintuuhan nga gospel, why gali sa resurrection. Kaya nga man ang ila pagtuo vain. Abi nila bala no? Ari amuning kamatuan. Sa mga sina nga denomination nga wala nakaintindi about sa sina nga pamangkot, unless you believe in vain, because they do not rightly divide. Ang ilang ginapatihan, aluwas gid ko kay nga, nag-tight man ko, nagtuon ako, nag-tight man ko. Gasimba gid ko pirmi. So that is already works, mga toran. Meaning, you are saved because you add something to your salvation. And that is wrong. That is the gospel of Satan. The gospel of devil. Kung ang gospel, ima na dugangan sang imo kaugalingon nga buhat para lang maluwas. So thank you so much sa sining gabi. Kabay mga utoran. Ini nagpasanag, nag-clarify mga utoran, no? Sang pamangkot sa sining verse. Mga utoran, I will include Iglesia ni Kristo, walay kaluwasan. Naman, why nagid gani nagatuo kay Kristo, labaw na sa iyagin buhat dito sa cross sa Kalbaryo. Listen to this, mga turan. Kung may ara sa aton online, kag nag-join siya nga Bible study, kung wala ka kasiguro, kung ikaw nakaangkon na sa kaluwasan, amogid lang ni ang pagi para ikaw maluwas. Believe that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again on the third day. Tuluuhi, then ikaw makaangkon sang kaluwasan. No? Believe the gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again on the third day. Then you will receive salvation of your souls. Thank you so much, and good evening. Before we end, mga turan,
gusto naton i-acknowledge ang mga online nga nagpupod sa aton sa sining Bible study. Brad Jude, no, Villa Cruces, Right Divider man siya, no. Thank you so much for joining us. Ibit Vermijo, ako ni Hinablos, no, Ryan Calopez Garcia, thank you so much for joining us. Rina Albarina, no, taga Cadiz ini, no. Alpa Rupero, ako man ni Hinablos, no. Salamat gid sa pag-join sa Bible studies ning gabi. Pastor Hilvic Sarmiento, ang aton upod nga pastor nga Right Divider, no, dispensationalist nga ari man diri sa Iloilo. Kung ara ka mo dira somewhere sa may Villa, no, sa may Santo Niño Sur, amo na dabla mo, Santo Niño Sur, Villa, pakato dito kay Tatoy sa mga Land Heights subdivision dira, no, pero dira dispensationalist dira sa inyo tupad. Si Pastor Hilvic Sarmiento, paitaa lang ninyo ang iyang address, Facebook, no? Pastor Hilvic Sarmiento Nagalio. Right Divider na siya. Dispensationalist, no? So, thank you for joining us. Felisa Pips, no? Sister Felisa sa Dumaguete. Salamat gid sa pag-join sa aton. Sol CP from Cebu, salamat gid sa pag-join sa sining Bible study. Brad Jeffrey Sacramento, Right Divider man, no? Julie Barduquillo, Pastor Boboy Aguilar, thank you so much Pastor Boboy, no? Pastor sang Christian Baptist Church dira sa Pututan. Pagting Barliso, Brad Bon, thank you so much, no? Bon, nakita ko yun na si Brad Bon Padera, Brad Saol, Milo Saol, no? Thank you so much for joining us, no, sa sining gabi. Kabalo ko nga madamo pa ang magalantaw sa sining broadcast, no? Salamat sa mga magatanaw pa kag makatanaw sa sining broadcast. Also Brad Arnold, salamat Brad Arnold for joining us sa sining gabi sa aton Bible study halin sa Kamalig, no? Right Divider sa Kamalig, mga turan, dra sa may Haro, no? So before we end sa aton Bible study sa sining gabi, magapangamuyo alay kita sa imo balaan kag dungganon nga Dios. Salamat gid sa imo pulong nga amon maabrihan, imo gin preserve para sa amon panahon subong. Sa liwat, salamat sa mga kauturan nga nag-join sa sining Bible study. Rightly Dividing the Word of Truth, dispensational Bible study. Kag salamat man Amay sa imo kaayo sa amon kabuhi for providing sa amon mga kinahanglanon. Tabaw na Ginoo Lord sa kaluwasan nga imo ginhatag sa amon, sa pag-alaw sa amon Ginoo sa pagpungko dira upod ni Kristo sa kalangitan, sa pag-inherit sa langit Ginoo. Salamat man Ginoo Lord sa liwat sa mga turan nga naghatag sa ila time sa pag-join sa Bible study. Lord, akong ginapray sa imo, pangabay sa imo Ginoo. Kabay ini nga Bible study magapadayon kag Lord mangin bihikulo palagyan nga sa diin ang kaluwasan nga imo ginhimo sa bugtong nimo anak dito sa krus sa Kalbaryo ma-deliver sa mga katawhan nga nagpamati. Kag sila makaangkon sang kamaturan, kaluwasan sa sining dispensation of grace, pinagi sa pagtuo nga si Kristo Jesus napatay bayad sa amon mga sala, ginlubong kang nabanhaw sa ikatatlo kadlaw. Kaya amo gid lamang ina ang pamaagi nga imo ginhatag sa amon nga sa diin maluwas kami sa sining dispensasyon sang grasya. Amon ina gina-pray kag ginapangabay sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon maluluwas. Amen.